Okay, so usaping SM, 'di ba? Alam naman natin kapag sinabing SM ay si parehas yung disenyo, parang hugis posporo, patayo o parang container van na malaki or giant container van. Tapos kulay yan ng kulay blue, tapos yan SM logo, tapos sa loob tindahan na lahat-lahat. Pero may mga SM talaga na paiba, pa unique, no? Ang style, for example, SM Cebu, no? SM Seaside Cebu, ang ganda. Pabilog naman yung nila doon, yung kailang hitsura. So far, yan na yata ang pinakamagandang view, pinakamagandang hitsura ng SM sa Cebu. Tapos yung sa Baguio naman, no, unique din yung kanyang setup kasi nga hindi siya air conditioned. Oo, bali open air, tapos nasa ibabaw siya like 5 floor pababa, tapos 5 floor pataas, so parang 10 floor lahat, no, kasama nga yung mga basements. So iba rin ang hitsura. Tapos ano pa ba yung mga SM na unique na napupuntahan ko so far? SM lang ng Premier, hindi ganun ka-unique, no? Actually wala, lang, typical na SM siya. Iba nga lang yung talaga yung forma sa loob. Kasi Premier nga siya, malalaki yung mga stalls ng mga tindahan, malalaki yung sukat. So ito siya pinaka-unique, ibig sabihin yung disenyo, parang pahugis. Alam niyo masasimbahan ng SDA o yung Adventist, yung mga UCCP Church, o ano pa ba, no? So madalas itong disenyo gamit na gamit sa mga ganong mga simbahan. So ito yung itsura, parang hugis arko. Bakit kaya pa-arko ang hugis nito? So let me know in the comment box ng mga taga Palawan, Puerto Princesa. Saan hango, no? Saan inspired ang kailangang hugis or kanang disenyo ng Palawan, Puerto Princesa pala. So makikita natin ito sa loob. Siyempre parehas lang yung matindahan dyan, mga business masuki, no? Mga venture, business venture, joint ventures, no? Mga kumpanya. At alam natin pag SM wala talaga yung mercury drug. Galing, iba yung style. Ano pa bang SM ang napuntahan natin na unique? Ang disenyo sa labas. Siguro marami tayo napuntahan, may mga unique din naman na disenyo, kaso nga lang nakalimutan na natin kung saan at alin. SM North EDSA, pwede unique, no? Mega Mall, tsaka SM Aura. Yan, SM Aura, SM Mega Mall, tsaka to. And SM by the Sea, SM Seaside Cebu. SM Downtown Premier ng CDO. Unique ba? Parang, no? Yan, medyo unique yung sa CDO kasi parang pahaba siya, parang hanggang 6th floor yata yun, or 7th floor, 6th floor or 5th floor. Yan. Ganda, no? Parang lang, hotel ang hotel type. So paki-comment nga diyan mga taga Puerto Princesa, bakit ganito yung style or view or yung arrangement or yung outside facade ng ng inyong SM dito sa Puerto Princesa. Saan siya hango? Saan siya inspired? Okay, so loob naman na yung natin, itutur, i-review. Tingnan natin, papakita ko sa inyo. Okay, ito yung bungad sa loob, entrance. Ayan. Meron silang available services, Watson's, money transfer, currency exchange, bills payment, no? Sa mga crypto dyan, cryptocurrency, pwede din siguro meron sila dito, bills payment. So office na 9 to 10 AM to, okay, Friday to Saturday hanggang alas 10 ng gabi. Okay. So ito rin yung loob ng SM. Ano pa ba SM na puntahan natin na pinayunik yung style? Ito kasi triangular, diagonal, triangular, dimensional. SM Clark. Yan lang muna ha, yung masasabi kong pinayunik. Iba sa lahat. SM Baguio, SM by the SM Seaside Cebu, SM Aura, SM Mega Mall, SM ito, Puerto Princesa. Saan pa ba? Ito yung loob, punta tayo second floor. Okay, let's go to second floor. Hindi lahat ng syudad mayroong SM. At hindi rin lahat ng may SM ay syudad.
For example, Consolacion ba yun ng Cebu? Meron silang SM. Mhm. Ilaw-ilaw. Sikat ang ilaw-ilaw, no? SM Iloilo, parang unit ba? Oo nga, no? Parang iba rin ang style ni Iloilo. Kasi meron din siyang ano, yung building sa harap. Pwede. SM Iloilo, sama natin sa unique. Ang SM lang ng Premier, hindi ko masabing unique talaga siya kasi typical na SM lang. Malapad. Tapos hanggang third floor lang. So ito na yun, no? Pa-triangular lang naman, di ba, ang ano, design ng SM na to dito. So wala na dito. O ano na siya? Exit na. So saan tayo nagsimulang ano, pumasok? So doon tayo galing. Diyan, pasok, tapos pasok din sa tapos yan, labasan. Okay, galing. Paiba. Meron silang elevator. So, ibig sabihin, may elevator. Hanggang saan? Ilang floor ba meron ang ano, SM Puerto? Okay. Second, third. Hanggang third floor. Doon tayo galing kanina, nag-entry. Maliit lang pala siya, yung kanyang space. Pinagkasya lang ang ano, lot area nila. Kaya yung napiling disenyo ay pa hugis tatsulok para magkasya yung kailangan ano, building. Masulit yung space. Okay, welcome to second floor. Dito makikita yung kanilang cinema and parking area. Yun. Kala mo nasa ano lang, no? Ground floor yung style. Para po tayo yung parking area nila. Kung gaano kalawak at lucky. Ito yung nakikita natin kanina while approaching sa SM. Nice one. Okay, overlooking dito. Wala silang ano, no, parang view deck or sky park. Siguro ito na yung tamatay yung sky park nila. SM City, Puerto Princesa. Yan, so tour ko kayo dito. Ganda ng view. Kitang-kita natin yung bundok dito na di ko alam kung anong pangalan. Pero yun, mountainous ang ano ha, ang Palawan. Okay, car park reminders. Okay, motor parking. Meron silang smoking area. So disiplinado pala talaga ang ano, no, Puerto Princesa, kasi hindi ka pwedeng maninigarilyo kung saan saan. So doon tayo galing kanina, naglakad sa may Mendoza Corner, Malvar. Nice one. So tapos na tayo ano, umikot sa kanilang car park na tumatayo or serve as view deck area nila. Kasi hindi pala to dito ginawang ano, no, parang second floor, kundi ano siya, parang ground level pa rin naman siya. Kaso nga lang yung proportion ng ano natin, nung ano dito ng lupa paganyan, no, pahili. Yan, kaya yan, kita mo. So ano na, parang in-adjust lang, no. So punta tayo sa loob, balik ulit tayo. So grabe, dami ko na naputahang SM sa Pilipinas. Hindi na mabilang. Pwede man bilangin pero nakapagod na, no. SM Butuan, Iligan, wala pa silang SM. Ayun, no. So sa totoo lang, ang intention ko dito, purpose ko ba't ako nagpuntang SM, dahil sa naghanap ako ng Starbucks para pang decaf sana ba mamaya para mas masarap yung tulog, kasi nga bakasyon, pahinga sa trabaho. So dapat ay yung relax talaga, yung tulog na malalim. So yung isa sa makapagbibigay sa akin ng
quality sleep na yon ay ang Starbucks na decaffeinated. Grabe, nakalak sa akin. So ngayon wala, it turns out na wala. Kahit dito sa SM walang Starbucks. Ngayon, sabi ng gwardiya, pero meron daw Shuttle's Best Coffee. Tsaka yung coffee bean. Kaso nga lang, yung coffee bean parang wala naman yata silang decaffeinated coffee. So, buti na nabanggit niya yung Shuttle's Best Coffee, which is alam ko yun, meron yun. Yung Shuttle's Best Coffee, meron tayo niyan sa Davao Global Township. Nice one. At least nabuhayan ng tayo. Nabuhayan tayo ng loob. O nga pala, speaking of 2018 visit ko dito sa Puerto Princesa, may lugar dito na hindi pa siya tapos, no? O kumbaga itong SM na to ay, I don't know kung kakatapos niya lang gawin noong 2018. Let me know in the comment box ulit ng mga taga Puerto Princesa kung tama ba ako. Basta yung pagpunta ko dito, may area pa na wala pang tenant. So ibig sabihin, bagong gawa lang nun. So baka ginawa siya 2016, natapos noong 2017, last quarter of the year, tapos napunta ako dito 2018. Okay. Saigosan Island souvenir muna tayo. So meron silang coffee bean leaf. Tingnan natin kung meron silang decaf. Mayroon akong napuntahang SM ba yun? Na iba rin yung sit up na kailang mga food court. Sa pala yun? SM Ayala. So wala silang decaffeinated coffee. Kaya proceed tayo sa ibang lugar. I mean, doon sa hanapin natin na Shuttle's Best Coffee. Basta yun lang sinama ko lang kayo dito sa pag-iikot sa loob at labas ng SM Puerto Princesa. Wait lang, may pagkain sa baba. So hanapin muna natin yung pagbibita ng damit. Kasi na-misplace ko yun Di ko na alam kung saan banda na ilagay yung damit na yun na may nakalagay na Palawan. Kasi ang suot ko ngayon na Palawan, wala, pangalan na Palawan, walang mapa. Gaya ng example yan, Palawan. Diba? So wala siya nakasulat na mapa or nakadrawing. So dito tayo sa third floor. So alin kaya dito yun? Dito ba? Sige, try natin. Sana andito pa yon. Kasi mura lang siya, tapos may nakalagay na mga Palawan, parang customized ba na damit. Ito kultura, marami naman kultura sa lahat ng SM, meron naman Pero di ako sure, no? Kung may Palawan ba sa ibang lugar, parang wala naman siguro, depende. So dahil kultura, Puerto Princesa Palawan branch, so baka yung mga souvenir items dyan nakalagay, mga Palawan din. Kapag dito pala tayo sa Puerto Princesa Palawan, ang dito, ang mga recommended na mga local na dapat puntahan nating mga dayo ay ito Sinulat ko talaga yun. Basta ako'y pumunta dito, nagbook ako ng ticket, wala akong itinerary, wala akong direksyon kung saan pupunta, basta nagbook lang ako ng ticket. Kasi alam ko rin naman dito sa Puerto Princesa City, marami naman itong pagkainan, tapos marami mga accommodation. So hindi mo na kailangan mag-advance booking. Akin lang naman yun mas better pa rin kung advance booking, kasi lalo kapag peak season, abay mauubusan kayo ng slot, wala kayong matutulugan. So yun, Nagtabon Beach, Talaod John Beach, Crocodile Farm, Baker's Hill, Mitras Ranch, and World War II Museum. Baka bukas puntahan natin yan. Depende kung saan tayo pabor. Wala pa tayong nakitang mga damitan. So tatanong ito sa inyo, ano sa tingin nyo, maganda ba? SM nila dito? Unique? Paiba? So yung tinutukoy ko na SM na iba yung setup ng mga kainan ay sa pala yun, sa Ayala, SM Makati, Ayala, ganun. So asan kayo yung mga dito damitan? Parang wala na,
Kultura. Sige, last one, kultura na lang. Itong kultura, dito ko bili lahat ng mga ano ko, mga polo. Kultura. Okay. Baba ulit tayo. Cyberzone, ATM, elevator. So asan kaya yung mga kiosk para sa mga damitan? Ayun oh, Chateau's Best Coffee. Hinahanap natin yan. Okay. Kasi may ano yan sila eh. Decaf. Ayun. Pero mamaya na tayo, kain muna. Papatulog yan. Ito yung kailang supermarket. Yun na, we're done. Maraming tingin sa mga nanonood dyan. Parang wala tala tayong makitang dito, mga souvenir items. Pero try natin sa SM, sa kailang department store, baka meron. So, okay na yung ito yung hinahanap ko na Palawan na may Ito yun, dati. Buti dito pa rin sila, Di pa sana nawala. Nice one. Tapos tansya ko mas mura to dito. Kasi dati parang 150 yata bili ko sa t-shirt na mayroong nakasulat na Palawan at saka mapa drawing. So wala na, nahanap ko yung tindahan na binilhan ko dati 2018. So andito sila, existing pa rin. Pero yung design, yung estilo ng damit na hinahanap ko dati, wala na. Wala na po yun, sir. Mga discount naman yun. Yung drawing kasi maganda na parang Coron, Colyon, down to Balabak, nakasulat. Okay, that's all. At dito rin magtatapos yung vlog natin, Maraming thank you sa pagsama. Ingat kayo lahat and bye bye.